10 kilong bigas sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang na ipinamahagi sa Mandaluyong City, lumabas na kulang sa timbang. Mali talaga. Dapat yung sakto. Mismong si First Lady Liza Araneta Marcos na unang namahagi ng bigas sa isang barangay sa Mandaluyong din. Ang LGU po ay nagdesisyon na i-blacklist ang supplier. Bata sa Cavite patay nang sumama ang pakiramdam matapos umanong purgahin sa paaralan. Mga magulang ng biktima desididong magsampa ng reklamo. Masagad talaga mawala ng anak. Marami. Kung alam ko lang po, hindi po yan makakainom kasi sobrang lusog yan. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Video ng ilang beses na pagmumura ni Vice President Sara Duterte ipinalabas sa ika-4 na araw ng impeachment trial. Testigo ng prosekusyon, sinabing seryoso at malinaw umanong may kinontrata ang bise na papatay sa Pangulo. The utterances made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir. Dating Budget Secretary Amena Pangandaman na nagbitiw matapos didawit sa isyu ng flood control projects, balik gobyerno. Pagkakatalaga sa kanya, may pumuna. Hindi naiimbestigahan, hindi nakakasuhan, pero na-appoint as CEO ng isang government bank without any real experience in running a bank. Senador Dante Marcoleta, na nasa PNP General Hospital, maaari nang ilipat sa piitan sa Miyerkules o July 15 kapag natapos na ang gamutan niya. Graduating student sa Bulacan nabagok nang mahulog umano sa tricycle. Patay. Pero hinala ng pamilya ng biktima, may foul play. At mga bida, Matt Damon at Tom Holland nagkwento tungkol sa kanilang Hollywood journey. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinimbang ngunit kulang ang ilan sa mga bigas na ipinamahagi sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang o BBM ng Administrasyong Marcos. 10 kilo ang nakatatak sa balot ng mga bigas pero nang magtimbang ang ilan na bigyan sa Mandaluyong City, lumabas na 8 kilo lamang ang ilan. Giit ng palasyo, pina-blacklist na ng Mandaluyong City Hall ang supplier. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Kumalat na sa social media nitong weekend ang mga bigas na naunang pinamahagi sa Mandaluyong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang o BBM. Nakalagay kasi 10 kilo dapat ang bigas, pero nang timbangin, 8 kilo lang. Ang 72 taong gulang na ginang na ito, excited sa bigas na natanggap sa Barangay Highway Hill sa Mandaluyong City kaninang umaga. Pero nang ipatimbang sa kanyang mga kapitbahay, natuklasan din niyang kulang ito ng 2 kilo. Ngayon lang nalaman. Ngayon lang nalaman niya. Kailan binigay sa inyo to? Ngayon kanina lang. Kanina lang. Hindi kayo nagduda na kulang? Hindi. Kasi medyo kulang. Hindi naman namin iniisip na mga kulang yan. Hindi na nagustuhan ng kapwa niya senior citizen ang nangyari. Mali talaga. Dapat yung sakto. Nagpunta kami sa barangay kung saan naabutan namin isa-isang tinitimbang ang mga nakapak na tig 10 kilong bigas. May mga nagrereklamo nila kasi sa kanila. Ayon sa mga taga-barangay, ibinabagsak sa kanila ang mga sakong ito galing City Hall na actually nakaselyado. At may laman itong tig 5 sakong tulad nito na naka-indicate na naglalaman ng 10 kilo. Pero nang timbangin, kulang din. May tama yung sako niya, may butas. Yung may mga butas sa sako, yan po yung kulang sa timbang. Yun, malamang, ito na yun. Kaya nga tayo nagtataka, ba't lumalabas na 9 kilos lang eh? Yung iba po may kasi, 8 kilo lang.
Kasi ang nakalagay talaga doon sa sako niya, 10 kilos. I'm very sorry that this has happened, pero alam nyo naman, there's no perfect project. Kakasama lang ng loob na maski na gaano kaganda ang proyekto, ay sinasabotahin ng mga ibang tao. Ang Bawat Bayan Makikinabang ay isang national program ng Administrasyong Marcos na layong palakasin ang mga local government units at madala ang direktang suporta ng gobyerno sa mga mahihirap at mga vulnerable. Ang mga pamamahagi ng bigas na bahagi nito ay ginagawa rin sa iba pang barangay sa buong bansa. Katunayan, mismong si First Lady Liza Araneta Marcos ang namahagi ng bigas sa isang barangay sa Mandaluyong din. Kaya nagsalita na ang palasyo sa issue. Hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay. Nakipag-usap na rin umano ito sa Mandaluyong City Hall na nakakaalam-an niya sa nangyari. So ang aksyon po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional na 10 kilos na bigas. At hindi na babawiin ang una na ibigay na mga 8 kilos lang. Sabi naman ng City Hall na namamahala sa pagkuha ng di pinangalan ng supplier, lumabas sa kanilang investigasyon na hindi lalampas sa 50 sa 29,500 na sako ng bigas ang nabawasan. Ang sinisisi umano ng supplier ng bigas ay ang kanilang driver at pahinante. Umamin yung isa sa driver o yung pahinante. Talagang tinanggal niya na yung driver at yung sa pahinante, and then sabi niya sa akin, whatever problem daw, ipasa ko sa kanya. Kumbaga, papalitan niya or magdadagdag siya. Hindi ito sapat ayon sa alkalde. Hindi enough yan na basta mo lang mapapalitan, sorry na lang. Kailangan kang managot kasi hindi po pwedeng kami lang lahat ang sasagot. Blacklisted na ngayon ang nasabing supplier sa City Hall na hindi namin makuhanan pa ng panig dahil hindi pinangalanan ng City Hall. Ang LGU po ay nagdesisyon na i-blacklist ang supplier at may isinasagawa na rin po silang pag-iimbestiga patungkol po dito. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Iniimbestigahan ngayon ang pagpanaw ng 8 taong gulang na grade 4 student sa 13 Martires sa Cavite. Hinala kasi ng pamilya, may kinalaman ito sa pagpurga sa bata sa paaralan. Kaya plano nilang magsampan ng reklamo. Ang sabi naman ng Education Department, bahagi ng kanilang programa ang ipinainom na gamot. Nakatutok si Oscar Oida. Masigla, mabait, masunurin at malambing. Ganyan umanong mananariwa sa kanyang magulang ang alaala ng grade 4 student na si Rex na magsasyam na taong gulang na sana sa susunod na linggo. Subalit, pumanaw siya nitong July 3. Kwento ng kanyang mga magulang, nagsimula umunong sumama ang pakiramdam ni Rex makaraan umunong painumin ng pampurga sa kanilang paaralan sa 13 Martires sa Cavite. Nung 11:30, nagsabi na siya sa akin, Mama, half day ako. Bakit na mag-half day? Sabi niya, susuka ako kasi uminom daw siya pinainom siya ni ma'am niya ng pampapurga. Sabi ko, kailan? Sabi niya, pagkatapos na mama na recess, natulog siya dyan. Pero naglalaba ako dyan, tinitingnan ko siya. Namumula yung dito niya, para pag ganun ko, atas na ng lagnat. Tapos maya po, nagsusuka na siya. Tapos pinainom ko na siya ng mga hanggang gabi, nagsuka na siya. Tapos kunting magsusuka na siya. Tapos pinainom ko siya ng paracetamol. Wala, sinuka din niya. Dinala siya sa klinik kinabukasan, pero inilipat sa ospital matapos makita ng doktor ang kanyang kalagayan. Pagdating po doon, sunod-sunod na yung seizure niya. Hindi na namin sunod-sunod na talaga. Hanggang sa 50-50 na siya. Inidikan na siya sa yung ng puso niya. Ayun, patay na po siya nung pagkagabi na. Tinigilan na po ng doktor yung pag-revive niya. Nire-revive po siya. Lumalaban siya, ma'am. Masagat talaga mawala ng anak. Marami. Base sa death certificate ni Rex, septic shock ang ikinamatay nito dahil sa central nervous system infection. Walang ibang nakikitang dahilan ng mga magulang ni Rex, kundi ang anilay pampurgang ipinainom sa kanilang anak. Masakit para sa akin, ma'am, kasi hindi ko naman talaga alam yan na papainom ng anak ko Kasi kung alam ko lang po, hindi po yan makakainom kasi sobrang lusog yan.
Sa isang pahayag na ipinost sa social media, nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Education o DepEd sa naulilang pamilya at mga mahal sa buhay ng bata. Kanina, nakipag-ugnayan na rin ang kanilang mga opisyal sa eskwelahan maging sa mga pulis para sa ikareresolba ng insidente. Anila, ang ipinainom na gamot pampurga ay bahagi ng kanilang programa. Normally kapag magsisimula na yung feeding program, nagkakaroon na po tayo ng deworming kasi siyempre pag nag-feeding tayo, kailangang malinis doon sa mga worms. Sa ilalim ng programa, pinahihintulutan ang mga guro na mag-administer ng pampurga sa ilalim ng gabay ng mga school health personnel. Trained and oriented po sila and then binabantayan po sila of these adverse events following deworming, kaya po nakuha po natin kaagad yung report of several cases of adverse events following deworming at nakapag-responde naman po yung mga health personnel dito po sa DepEd. May mga naranasang adverse effects ang ilan sa mga nakainom nito pero di naman daw humantong sa pagkamatay. Yung report sa amin, 7 yung nakaranas ng adverse effect or side effect nitong deworming. Pero after a day, okay na sila, namanis naman sila ng kanilang mga magulang. At nandito na sila, pumasok na yung mga kabataan. Kailangan may laman yung tiyan bago ipainom yung gamot. The most common side effect will be gastrointestinal symptoms or yung mga pananakit ng tiyan or pagsusuka. It happens in around less than 10%, pero base nga sa aming report, less than 1% nga lang po ang nagka-adverse event. Suspecha ng tiyuhin ni Rex, wala sa kondisyon ang bata nung ito'y painumin ng pampurga. Dapat, kung bago niya bigyan ng gamot, dapat kinonsidera niya yung vital sign ng bata. Kasi in-orientation naman sila eh. Kung may kain, may sipon, may sakit, na may nararamdaman. Plano ng pamilya ni Rex na ireklamo ang anilay mga responsable sa pagkamatay niya. Sana ma'am, tulungan naman kami. At saka kung pwede lang nga ma'am, magpakita kagad sa kung talaga kusaan loob mo, tumulong sa amin, kung talaga wala ka namang kasalanan, magpakita ka sa amin. Huwag ka magtago. Ngayong araw din, nagtungo ang mga magulang ng biktima sa National Bureau of Investigation upang idulog ang nangyari sa kanilang anak. Pero ang Philippine National Police nagsasagawa na rin ng investigasyon kaugnay ng insidente. The Chief of Police of Trece Martires is already coordinating with the DepEd. This does not mean na meron po tayong nakikitang negligence or any liability there, but there was a death and a child at that. So yung Chief of Police po natin ay kasalukuyang nakipag-coordinate sa DepEd for the conduct of a joint investigation. Samantala, nakiusap naman ang DepEd sa publiko na maging mahinahon at huwag munang magusga hanggat di lumalabas ang resulta ng investigasyon. Kaya nag-provide kami ng psychological first aid sa mga nurses natin. And doon mismo sa teacher na nag-administer ng deworming. Sa social media may mga nare-receive daw siyang mga counting threats ganyan or pangiinsulto. Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Totoo, seryoso at may sapat na basehan para sampahan ng kaso. Ganyan inilarawan ng dating hepe ng Cybercrime Division ng NBI ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Umupo bilang witness ng prosecution si Attorney Jeremy Lotoc na nag-imbestiga sa kaso. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, tama ka. Isinalang nga ng prosecution team bilang witness si Attorney Jeremy Lotoc. Siya po yung hepe ng Cybercrime Division ng NBI dati. At ayon sa kanya, noong 2024 ay nag-imbestiga sila. At ang kanilang daw findings ay merong seryoso at aktwal na banta ang Vice President laban sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at dating Speaker. You, Jeremy C. Lotoc. I, Jeremy C. Lotoc. Ang pangalawang witness ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Jeremy Lotoc, ang dating hepe ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Bilang investigador, sinabi ni Lotoc na ang mga binitawang salita ng bise na nangontrata na siya ng assassin para patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang nooy nakaupong Speaker ay seryoso at ang banta raw ay totoo.
to me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious, and the threat was real and actual, sir. Mr. Witness, if I may intercede, counsel, is this contained in your investigation report? Yes, sir. What made you say that? Na yung pagbabanta ng Vice Presidente ay both seryoso at totoo. We considered several factors, Your Honor, in the analysis. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken. That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction. And number four, the relationship between the parties. The Vice President was furious and fuming mad. Nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir. Sabi pa ni Lotok, para sa kanya, disturbing o nakababahala ang mga pahayag ni Vice President Duterte. From the point of view of law enforcement agency like the NBI, it's alarming for us. Ba't mo nasabing nakaka-alarma yung sinabi ng Vice Presidente na yung instruction na huwag kang titigil hanggat hindi mo napapatay ang Pangulo, ang unang ginang, at ang former Speaker ng House of Representatives. Ba't mahalaga? Ba't alarming yan? Well, Your Honor, pwede hong mag-take advantage yung ibang grupo dyan, ibang individual. God forbid may mangyari sa Vice Presidente for one reason or the other. Mati-trigger ho ngayon yung instruction, and then papatayin ngayon yung, God forbid again, ang Presidente, Lisa Marcos, ang former Speaker. And in fact, even yung triggering na phase na yon, pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo, thinking na pag in-assassinate natin ang tatlo, ang sisisihin ang Vice Presidente. So marami hong anggulo, Your Honor, para ho sa amin sa law enforcement, medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society pag... Sa pag-iimbestiga raw nila sa umunay pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo, nakahanap pa sila ng iba pang video bago pa man ang November press conference ng bise. Partikular na tinukoy ni Lotok ang video noong October 18 ng parehong taon. Ilang bahagi nito ang pinalabas sa harap ng senator judges. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Imagined myself cutting his head. Nagpakita rin ng ilang bahagi mula sa November 23 press conference. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. 2 beses din daw nilang inimbitahan ng bise sa NBI para makuna ng pahayag, pero nagpadala lang ito ng abogado. The Vice President again did not appear, but instead sent her lawyer with another letter. Another letter? Yes, Your Honor, submitted to the Office of the Cybercrime Division. Sinasabi doon, we must state the obvious. The NBI is under the administrative supervision ng Secretary of Justice, who is an alter ego of the President. And the Executive Secretary is the chief alter ego. So, minarapat daw niya makinig sa kanyang counsel at hindi na mag-appear sa subpoena ng NBI, Your Honor. Tinanong din ng private prosecutor si Lotok tungkol sa depensa ng Vice President na freedom of expression o malayang pagpapahayag lamang ang kanya naging pananalita. When the second highest official of the land openly and publicly uttered that she had already contracted a person to kill, the highest official of the land
the First Lady and the former Speaker, and that she instructed the person to be relentless in killing them, we failed to see any amount of freedom of speech in that utterances, Your Honor. That's number one. Number two, we talk to ourselves. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Matatanda ang nagsampa ng reklamo ang NBI sa Justice Department na nagsagawa naman ng preliminary investigation. Sabi ni Lotok, base sa kanilang investigasyon, may sapat na batayan para masampahan ng kasong kriminal ang bise. Was there enough basis to file a criminal complaint, as you did, for the crimes you charged the Vice President with? Prima facie evidence only, ha? Not as to whether or not she indeed committed it or not, because only a court of justice can determine that. Yes, Your Honor. Based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Vicky, natalakay din dito yung kahilingan naman ni NBI Chief Melvin Matibag na sana daw ay isalang na siya sa witness stand dahil meron siyang biyahe abroad. Gusto niya sana ay makapag-testify na siya ngayong linggong ito. Pero tinutulan po yan ng depensa at inaantay pa po natin ang desisyon ng impeachment court tungkol dyan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Mga kapuso, hindi na nakapagmarcha ang babaeng graduating student sana matapos mamatay ng mahulog umano mula sa isang tricycle sa Balagtas, Bulacan. Pero duda ng kanyang pamilya, may foul play. Nahuli kamyan at nakatutok si Dano Tingkungko. Kuha ito sa CCTV pasado alas 11 ng gabi ng Miyerkules, July 8 sa Barangay Borol 2nd sa Balagtas, Bulacan. Sumakay ng tricycle ang isang 23 anyos na babaeng kinilalang si Florence Lai Claro. Maya-maya, narinig sa kuha ng isa pang CCTV ang tila malakas na paglagapak bago sumigaw ang ilang residente. Sa isa pang anggulo nakitang huminto ang tricycle na ito at bumaba ang driver para tingnan ang nangyari. Hindi nahuli cam pero nahulog na pala noon sa tricycle si Claro at nabagok ang ulo. Pero tuloy lang ang andar ng tricycle. Kinilangan pa umanong habulin ito ng isa pang tricycle bago balikan ang biktima. Pagdating doon, nireport sa amin na tumalon. Hindi naman nireport na galing sila sa ospital na, tinanggihan. So tulog yung bata, tinatanong ko kung nakainom ba, kung paano ba. Inunat ko yung paa niya, ginigising ko siya sa mukha. Ate, gano'n lang. Tapos talagang naghihilik lang siya. Ang kwento raw kasi ng tricycle driver sa kanila, tumalon umano si Claro kaya nabagok ang ulo. Sa halip na idiretso sa ospital, iniuwi muna ang biktima sa bahay ng kanyang kaanak. Noon pa lang nagpa siyang isugod sa ospital ang biktima na namatay kalaunan dahil sa matinding pagkakabagok. Gagraduate pa naman si Claro nung araw na yon, pero dahil wala na siya, ang pamilya niya ang dumalo sa graduation. Tagal na panahon nag-aral ang anak ko. Graduation day, hindi nakaaten ng anak ko. Saan nila nilagay sa kabaong? Na dapat ang anak ko masaya na umaakyat dahil sa pagtsatsaga, pagsasakripisyo, paghirap, lahat dinanas ng anak ko. Yung kapatid ko, sobrang bait niyan. Bukod sa nanghihinayang, nagdududa rin ang pamilya. There's something na missing talaga po dun sa story. Sabi nila hindi namalayan. Tinanong ko yung nasa loob, bakit mo hindi namalayan na nalaglag? Sabi po niya ay napuwing daw po siya. Kine-claim nila na wala silang ginawang masama. Pinaimbisigahan na ng pamilya sa mga pulis Balagtas ang nangyari kay Claro dahil sa hinalang nagka-foul play. Paano nahulog ang anak ko? Ano nga ang nangyari? Bakit nahulog ang anak ko? Maraming tanong na walang sagot. Ang inano ko lang, hustisya, hustisya, hustisya. Hindi po nila tinulungan. Mabuti na lang po, mayroon nakahabol sa kanilang mga bystander doon para pabalikin sila at tulungan yung biktima. Sabi po nila, allegedly, base doon sa kanilang version, is nalaglag po
daw yung biktima. Nangangalap pa rin po kami ng witness or ebidensya na magpapatunay doon sa kanyang claim. Ayon sa pulisya, itinanggi sa kanila ng tricycle driver at kapatid nito na may nangyaring foul play. Pero sinisilip pa rin ang hindi agad pagtulong ng magkapatid sa biktima. Sa ngayon po, ang aming pag-iimbestiga ay doon pa lang po sa reckless imprudence resulting to homicide. And then yun nga po, yung abandonment of one's victim. Dano Tingkung, Nakatutok, 24 Oras. Arestado naman ang isang babaeng nagpanggap umanong pag-ibig agent at nagbebenta ng mga bahay na mayroon na palang nagmamay-ari at fully paid na. Narito ang aking pagtutok. Humigit kumulang 10 taon naging OFW ang single parent na si Sylvia, hindi niya tunay na pangalan. At ang kanyang naipon, ininvest niya sa mga tinatawag na foreclosed property o yung mga bahay na hindi nabayaran ng unang nakabili at ibinebenta ngayon sa murang halaga. Isa sa mga nag-alok sa kanya, ang suspect na papangalanan naming si Martha. Madalian niya silang napaniwalang konektado ito sa pag-ibig dahil bukod sa matagal na niyang kapitbahay. Kung kulang sa imo, 50 na lang. Itinitripping pa siya nito para ipakita ang mga binebentang property. Aabot ng 1.5 million more or less talaga yung nakuha sa akin kasi yung mga bahay na binigay nila sa akin, wala naman talagang tao. Nakakuha ako ng 18 na houses sa kanila, under Pag-ibig lahat kasi ginaya din nila yung firma ni Pag-ibig, yung manager. Doon kami minsan nag-transact talaga sa loob ng Pag-ibig, doon katabi sa guard. Ang hindi alam ng biktima, yung mga bahay na pinabayaran sa kanya, puro may mga may-ari pala at fully paid na. Yung mga bahay kasi na parang na-abandon, which is investment lang po ng mga tao, yung mga nasa abroad, yung mga hindi nila nabibisita, and ito namang namimeke na tao, nagpapanggap na nabili po niya ito sa totoong may-ari, and then ibinebenta sa pamamagitan ng pamimeke ng mga dokumento. Nagsumbong ang biktima sa PNP-CIDG at sa loob mismo ng Pag-ibig Office sa Davao City. Dinakip ng mga pulis ang babaeng suspect. Nahuli ang respondent habang aktual na nagpuproseso ng mga document para sa mga transaksyon sa pabahay na Pag-ibig at tumanggap ng mark money at budol money mula sa pusher buyer. No comment sa ngayon ang suspect na ipinagharap na ng mga reklamong paglabag sa Anti-Red Tape Act, estafa at usurpation of authority. Grabe sir, yung mental health ko sir, hindi ako nakatulog. Kasi dati akong OFW for 9 years, tapos yung pera ko ginamit ko sa investment dito sa Pilipinas. Tapos nakuha niya lahat. Ang masakit pa doon sir, na-renovate ko yung bahay na hindi pala sa akin. Tapos sabi niya, ang ganda ng pagka-renovate mo. Maigpit na palala ng mga otoridad lalo na sa mga OFW na target ng mga sindikatong ito. Sa mga bumibili ng property, mas mainam po talaga na makausap ang totoong may-ari ng mga property na binibili natin. Maging maingat sa lahat ng mga transactions na pinapasukan nila, lalo na transactions with the government offices. Alam naman natin yung every government office may mga FB page na and FB accounts pwede silang mag-visit. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, 2 menor de edad na sangkot umano sa nakawan sa kanilang barangay sa Dagupan, pinagbuhatan ng kamay ng tanod sa kanilang lugar. Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng pumasok sa PAR anumang oras mula ngayon. Muling pagkakatalaga kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman na nadawit sa issue ng flood control project. Pinuna. At abangan ang panayam ng GMA News sa Hollywood superstars na sina Matt Damon at Tom Holland. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 Oras.
85 pesos kada araw ang dagdag sa sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila. Tinatayang 1.1 milyon na mga manggagawa ang makikinabang dito. At may dagdag pa raw na 1.9 milyon na workers ang posibleng tumaas din ng sahod dahil sa wage adjustment. Ayon sa Department of Labor and Employment, ang 85 pesos na dagdag sahod ang pinakamalaking umentong naaprubahan sa NCR. Bago nito, 50 pesos ang pinakamataas na wage hike sa NCR at ipinatupad ito noong July 2025. Ang bigayan ng 85 pesos na umento hahatiin sa dalawa. Sa July 19, 2026 ang unang tranche at sa January 20, 2027 naman ang ikalawa. Ang 695 pesos per day na arawang sahod ng non-agricultural workers magiging 755 pesos sa July 19. At tataas sa 780 pesos pagdating ng January 20 sa susunod na taon. Madaragdagan din ang daily wage ng mga nasa agriculture sector. Mga nagtatrabaho sa retail at service establishment na hindi hihigit sa 15 ang tauhan at ng manufacturing firms na hindi hihigit sa 10 ang tauhan. Mula sa 658 pesos, magiging 718 pesos per day ang kanilang bayad sa July 19 at 743 pesos per day pagdating ng January 20 sa susunod na taon. Marami pong basihan, yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng kuryente, yung pagtaas ng bilihin, at yung kakayahan ng mga manggagawa natin na magkaroon ng isang disenteng pamumuhay dito po sa Metro Manila. Kung tutuusin kumpara sa ibang ASEAN countries, hindi naman kulelat ang Pilipinas pagdating sa minimum wage hike. Pero sabi ng ilang labor groups, kung inflation at taas ng presyo ng mga bilihin ang basihan ng DOLE, dapat mas mataas pa ang aumento sa sahod, lalo't hahatiin pa yan sa 2 gifts. Sapat nga ba ang 85 pesos na wage hike para sa pamilyang may 5 miyembro? Ayon sa Kilusang Mayo 1, ilang beses nang tumaas ang presyo ng langis. Sumabay pa ang dagdag singil sa kuryente at pagmahal ng mga bilihin. Kaya isinusulong ng KMU ang 1,200 pesos na national daily wage. Ang 780 pesos daw kasing inanunsyo ng DOLE, malayo sa 1,305 pesos na alagang anilay nakabubuhay. Batay sa pag-aaral ng Ibon Foundation as of May 2026, ang isang pamilyang may 5 miyembro sa Metro Manila nangangailangan ng 1,279 pesos kada araw on average para mamuhay sila ng disente. As of April 2026, lumalabas na ang national average na gastos kada araw ng isang pamilya nasa 554 pesos para sa pagkain. Halos 88 pesos sa tubig, kuryente at gas. Halos 68 pesos sa transportasyon, nasa 43 pesos sa iba pang gastusin, at mahigit 28 pesos sa pang-araw-araw na pangangailangan sa eskwelahan. Dito pa lang ubos na ang bagong 780 pesos na minimum wage. Paano na raw kaya ang iba pang dapat bilhin? Batay rin sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2023, NCR ang may pinakamalaking average annual family expenditure o halagang ginagastos ng isang pamilya kada taon. Umaabot ito ng mahigit 385,050 pesos o katumbas ng 1,054 pesos kada araw. Malayo yan sa 780 pesos na bagong minimum wage sa Metro Manila. Sa pagdinig ng House Committee on Labor and Employment, isinusulong ng labor groups at ng ilang mambabatas ang aumento sa sahod na 200 pesos hanggang 1,200 pesos kada araw. Napapanahon, makatwiran at makatarungan ang panawagang itaas ang minimum na sahod sa 1,200 nationwide. Bakit 1,200 nationwide? Ito ang tunay na halaga ng nakabubuhay na sahod araw-araw na manggagawa. Ayon sa Human Rights Watchdog na Amnesty International, ang living wage ay ang minimum na kita na kailangan ng isang manggagawa para matugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan. Ang sapat na sahod dapat nakukuha sa karaniwang working week at hindi sa labis na pagkayod dahil ang pagkakaroon ng sapat na sahod ay bahagi ng karapatang pantao. Ako si Bernadette Reyes para sa GMA News.
3 buwang suspendido ang isang tanod sa Dagupan City dahil sa pananakit sa 2 menor de edad. Inakusahan niya ang dalawa na pagiging sangkot sa pagnanakaw. Ang nahulikam na pananakit sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Sa video na viral na ngayon sa social media, isang lalaki ang humampas sa balikat ng mga kinakausap niyang menor de edad. Ang isa, sinabunutan pa ng lalaki, natanod sa barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Ang 2 menor de edad, sangkot umano sa pagnanakaw. Ang mga magulang ng dalawa, hindi nila kinukonsinti ang ginawa ng mga anak. Pero, inirereklamo nila ang pananakit sa kanilang mga anak. Siyempre po ma'am, nasaktan po ako doon po sa ginawa. Kahit na po may kasalanan yung anak ko po, hindi po dapat yung ganyan po yung ginawa nila. Nasa barangay na po sila. Dapat ayusin na lang, kausapin. Okay lang kung takutin sa pananalita, huwag takutin doon sa pananakit. Kasi masakit po sa amin bilang magulang, ma'am. Ayon sa punong barangay, 3 buwang suspendido ang tanod. Sabi umano sa kanya ng tanod, nadala siya ng emosyon. The following day po, ma'am, doon ko siya na one-on-one and then inalam kung bakit na ganun ang ginawa niya. Sabi naman niya, nabiglarang talaga siya. Aminado naman siya na kasalanan po niya. Batay sa record ng barangay, ilang beses nang inireklamo ang 2 menor de edad dahil sa pagnanakaw. Gayunman, giit ng alkalde ng Dagupan, may tamang prosesong dapat sundin, lalo't mga menor de edad ang sangkot sa insidente. Humingi kami ng legal advice din po. I-coordinate din namin sa PNP and then sa DSWD and the LGU po kung ano yung pwedeng gawin na legal para sa mga bata na yan, lalo na po yung pagdidisiplina ng mga bata, ng mga magulang. Mula sa GMA Regional TV, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Sa Miyerkules o sa July 15, matatapos ang gamutan kay Senator Rodante Marcoleta na ayon sa PNP General Hospital ay fit to travel na. Kasalukuyang nasa PNP General Hospital si Marcoleta kung saan tinatapos ang paggamot sa kanyang mild pneumonia. Pagkatapos nito ay pwede na siyang ilipat kung saan itatakda ng Sandigan Bayan. Kung matatandaan ay diniretso ang senador sa ospital matapos makaramdam umano ng pagsama ng pakiramdam kasunod ng pag-aresto sa kanya para sa kasong plunder. Sa ngayon, clinically stable at controlled na ang blood pressure ni Marcoleta ayon sa ospital. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong kalihim ng Department of Health si Dr. Jose S. Pujalte Jr. Inanunsyo yan ang palasyo kasunod ng pag-resign ni Ted Herbosa dahil sa kanyang kalusugan. Ayon sa palasyo, malawak ang karanasan ni Pujalte sa pagiging doktor, hospital administrator, guro at lingkod ng bayan. Dagdag nito, mahigit 3 dekada nang nagsusulong ng pampublikong kalusugan si Pujalte. Nagsilbing presidente si Pujalte ng Philippine Orthopedic Association at ng ASEAN Orthopedic Association. Siya rin ang founding president ng Philippine Shoulder Society at founding member ng Philippine Spine Society. Mga kapuso, malayo na ang bagyong Inday na lumabas na ng Philippine Area of Responsibility nitong weekend pero patuloy na uulanin ang ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa Southwest Monsoon o Habagat. Ayon sa Pag-asa, nakaka-apekto yan sa malaking bahagi ng Luzon at posibleng magdala ng malakas pero hindi naman matagal na mga buhos ng ulan. Patuloy pong magdala ng payong dahil base sa datos ng Metro Weather. Bukas ng umaga posibleng ulanin na ang ilang bahagi ng Central Luzon. Madaragdagan yan pagsapit ng hapon. Posible ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region sa Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Davao Region, Soc-Sargen at Northern Mindanao. Ilang araw na po ang pag-ulan kaya iba yung pag-iingat dahil bukod sa baha, mataas ang tsansa ng landslide. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng mga pag-ulan sa hapon. Samantala, isa na namang bagyo ang inaasahang papasok sa PIR ngayong gabi o bukas ng umaga. Yan po ang Tropical Depression Haishem na tatawagin sa local name na bagyong Josie. Sa forecast track ng Pag-asa, posibleng lumakas at maging tropical storm ang bagyo. Gayunman, hindi ito inaasahang magtatagal sa loob ng PAR dahil posibleng lumabas din ito agad at humina ulit
sa isang low-pressure area. Hindi rin ito nakikitang makakaapekto sa lagay ng panahon sa bansa. Patuloy pong tumutok sa updates. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Magtutos na ang mga character ni Kylie Padilla at Cheska Fausto sa GMA Prime series na Task Force Firewall. Dahil yan sa mabubunyag na isang secret affair. Kung paano nila pinaghandaan ang inaabangang tapatan, ichichika ni Athena Imperial. Intense at makapigil hininga ang fight scene na ito ni Galo ng Task Force Firewall. Laban kay Mark na nasa likod umano ng isabong scam. Pero ang tensyon na nararamdaman ng viewers ng GMA Prime, maingat at kalkuladong ginagawa behind the scene ng cast at crew. Pero mga kapuso, di lang ang pagtugis sa utak ng sindikato ang kaabang-abang, kundi ang mga sikretong malapit ng mabuking. Ay, parang awa mo na. Wag mo ako paglaruan, please. Seryoso ko, Isa. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo. Si Isa, played by Kylie Padilla, matutuklasan na ang affair ng kanyang asawa at ng team member sa Task Force Firewall na si Leila, played by Cheska Fausto. Paano kaya ang mangyayaring harapan? They're both agents, so hindi to sabunutan. Typically, di ba, pag mistress scenario and real wife scenario, catfight yan. Puro yung mga salita na binabato sa isa't isa, sabunutan. Pero dito, hand-to-hand combat. So dito mapapakita talaga, ganun pala ganun pala kung makipaglaban yung mga agents. Mabilis lang daw ang rehearsals para sa kanilang paghaharap. Pero ang taping para sa eksena, tumagal ng ilang oras. Yung rehearsal namin for this scene parang nasa 30 minutes lang eh. Pag tinuro na namin on the day pag tinuro na nila sa amin on the day ng taping, medyo choreo na lang. We shot it in the morning, so around 10 a.m. And then natapos namin yun hapon na. Paano na kaya ang Team Firewall kung magkaaway ang dalawang lady agents? Dahil si Leila yung attorney and of course, siya yung weapon expert. So, if you just think of that, syempre mababali talaga yung grupo. Abangan ninyo kung mawawala ba talaga siya sa firewall o hindi. Yun din ang gusto ko ma-observe ng mga tao na behind all the drama, in the end, magka-teammate pa rin si Isa and Leila. And yung si Y. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings! At tutukan! Pinay tennis ace Alex Ayala, world number 28 na sa WTA rankings kasunod ng kanyang historic Wimbledon campaign. At ulang dala ng habagat na pinalakas ng Bagyong Inday. Sapat nga ba para mapataas ang tubig sa Angat at Pantabangan Reservoir na below normal level na? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 Oras. August 2012 nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Saula o Bagyong Hiner. Hindi ito tumama sa kalupaan, pero matindi ang naging epekto nito dahil sa habagat. Umabot sa 109 ang nasawi at 3 billion pesos ang halaga ng mga ari-ariang napinsala. Dahil sa pag-ulang umabot sa 1,007.5 millimeters sa loob lang ng 3 araw. Matapos ang isang taon, pumasok naman sa para ang Bagyong Maring. Gaya ng Bagyong Hiner, hindi rin ito naglandfall. Pero dahil nagdulot ng kaliwat-kanang baha at landslides ang habagat, 21 ang naitalang nasawi at umabot sa 2.5 million ang populasyong naapektuhan. Ang ulang bumagsak, 1,120.2 millimeters sa loob ng 5 araw. Ang dalang ulan ng Bagyong Hiner at ng Bagyong Maring, halos doble
ng ulang ibinagsak ng Bagyong Ondoy at Habagat sa loob ng 4 na araw noong 2009. Para mas maintindihan ito, isipin mo ang 1 mm ng ulan ay katumbas ng 1 litro ng tubig kada square meter. Kaya kung 1,000 mm ang rainfall, katumbas ito ng 1,000 litro o 1 metric ton ng ulan kada square meter. Ang naranasan ng ating bansa noong taong 2012 at 2013 ay habagat na pinalakas ng bagyo o yung tinatawag na enhanced habagat. Ano nga ba ang enhanced habagat at ano ang peligrong dulot nito? Ang Southwest Monsoon o kilala sa Pilipinas bilang habagat ay hangin mula sa Indian Ocean at South China Sea. Mainit ito at moist o mamasa-masa, kaya nagdadala ng mabibigat na pag-ulan, thunderstorms at malalakas na hangin, partikular na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kapag sinabayan ito ng bagyo, lumalakas ang habagat at nagdudulot ng mas malalakas at pangmatagalang mga pag-ulan. Ang pag-ikot kasi ng mga bagyo ay nagsisilbing parang vacuum na humihila sa habagat. Habang kumikilos ang hangin, humihigop din ito ng water vapor mula sa dagat. Kaya pag mas maraming habagat, mas marami at mas matagal ang pag-ulan. Sa madaling sabi, kahit hindi mag-landfall ang bagyo, nagiging mapaminsala pa rin ito dahil sa epekto ng enhanced habagat. Ang weather data mula 1961 hanggang 2022 ay pinag-aralan ng Ateneo de Manila University, Manila Observatory at Pag-asa. Batay rito, lumalabas na mas marami pang ulan na nagmula sa tinatawag na enhanced habagat kaysa sa mga ulan na nanggaling sa mga nakalipas na bagyo. 33.1% ng ulan tuwing Southwest Monsoon season ay dulot ng enhanced habagat. 15.4% lang ng ulan ang mula sa direktang epekto ng bagyo. 51.5% naman ang dulot ng habagat lamang na walang kasamang tropical cyclone. Ang babala ng Pag-asa, malaki ang tsansang sumabay ang habagat sa Super El Nino mula June hanggang August 2026. Kapag may Super El Nino o Strong El Nino, mas kakaunti ang bagyo sa Pilipinas. Pero inaasahang mas malalakas ang mga ito at posibleng mas maraming mahilang habagat. Kaya pag pinaghahandaan natin ang kalamidad, ang tanong siguro hindi na lang basta may bagyo ba? Dapat siguro ang tanong natin palalakasin ba ng bagyo ang habagat? Para sa GMA News, ako po si Oscar Oida. Gusto ko ng justice. So deeply sorry. Napakalakas na paggalit mula sa TV. Bigla na lang kayong sumugod dyan sa Senado. Ano po? Inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide si dating Ateneo head coach Tab Baldwin. Inirekomenda yan ng NBI sa Department of Justice o DOJ kaugnay ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Pinasasampahan din ng reklamo ang 6 na assistant coach at isang physical therapist ng Ateneo men's basketball team. Inirekomenda rin sampahan naman ng reklamong simple negligence resulting in homicide ang athletic director ng Ateneo at ang magkapatid na may-ari at co-manager ng resort sa Dipocalao, Aurora. Nauna na ring naghain ng rekomendasyon ang PNP-CIDG noong July 1 para sa reklamong homicide at reckless imprudence resulting in homicide at reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act laban kay Baldwin at iba pang coaching staff. Parehong susuriin ito ng DOJ para malaman kung may sapat na ebidensya at kung anong kaso ang dapat na ihain. Hinihingan pa namin ng pahayag ang mga pinasasampahan ng reklamo.
Mga kapuso, 3 ang nasawi sa isang bayan sa Davao Occidental dahil sa bahang dulot ng habagat at bagyong Inday. May mga landslide at buhawi naman sa ibang lugar. Nakatutok si June Veneracion. Oh my God! Napasigaw na lang sa takot ang isang ito sa biglang pananalasa ng isang buhawi sa Nabasaklan. Halos walang maaninag dahil sa lakas ng hangin at ulang dala ng habagat at bagyong Inday. Nagliparan ang mga yero. Wala naman naiulat na nasaktan. Lakas no! Lakas! Patay! May buhawi ring nanalasa sa Santa Cruz Occidental, Mindoro na halos magpatumba sa mga puno ng nyog. Halos liparin din ito ang mga bintana at bubong ng isang bahay, habang tuluyang nawasak ang iba pa. Nagpabuwal din ito ng mga puno sa loob ng 5 minuto lang na pananalasa. Sa Santa Ilocos Sur naman, nawasak ang bahagi ng seawall sa National Highway. Kasunod yan ng masungit na panahon. Sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, 3 ang kumpirmadong nasawi. Na-recover ang kanilang mga bangkay matapos maanod ng baha. 6 pa ang nawawala at patuloy na pinaghahanap. Nagkaroon din ng landslide sa Salama, Banisilan, Cotabato, bunsod ng malalakas na pag-ulan. Hindi madaanan ang mga kalsada. Patuloy ang assessment, monitoring at response operations upang matiyak ang kaligtasan ng mga apektadong residente at mapabilis agad mabuksan ang mga daan. June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Susunod na, hindi bababa sa 27. Nasawi sa sunog sa isang pub sa Thailand. Huwag bibitiw. Magbabalik pa ang 24 oras. May sulit. Ito ay hindi pagsukat ng pag-unlad. Ito ay hindi pagbibigay ng affirmation na ang iyong ekonomiya ay nakapagbigay ng maayos na pamumuhay sa lahat ng inyong mamamayan. Wala siyang kinalaman dyan.
nandun yung inconsistency, yung contradiction doon. At yung dahilan ba't may ganung contradiction, kasi ang sinusukat ng pamantayan na upper middle income, yung average. At yung problema sa average, tinatago yung kalagayan ng marami, habang nababatang pataas ng pinakamayaman. Marami actually usapin sa kalagayan ng mga Pilipino hindi na-capture ng income level. So yun nga, yung pagkakaroon ng trabaho pero masyadong mababang kita, walang siguro sa trabaho, pagtaas ng presyo ng bilihin, pollution sa iyong syudad, haba ng pila mo sa public transport, all of those things, actually none of those things ang sakop ng GNI. Hindi bababa sa 27 individual ang nasawi sa sunog sa isang bar sa Chatuchak sa Bangkok, Thailand. Animoy bumubuga ng apoy ang club na yan, kasabay ng takbuhan ng ilan palabas ng nagliliyab na establishmento, ayon sa Department of Disaster and Prevention and Mitigation ng Thailand. Mahigit 6 na po ang sugatan, 22 sa kanilang nasa critical na kondisyon. Kwento ng isa sa mga nakaligtas, mabilis na napuno ng usok ang establishmento matapos magkasunog. Posible raw na nagsimula sa stage ang sunog, kaya nagtakbuhan ng mga tao sa likurang bahagi ng club. Pero walang daan palabas doon. Bumisita roon kanina ang Thai Prime Minister at sabi niya, walang malinaw na karatula kung nasaan ang mga fire exit. Ayon sa mga opisyal ng Bangkok, may 2 fire exit sa bar, pero nahaharangan ng mga beer crate at mesa. Batay sa inisyal na investigasyon, posibleng sumiklab ang sunog dahil sa electrical short circuit sa aircon ng club. Ilang buwan mula nang magbitiw si dating Budget Secretary Amenah Pangandaman, muli siyang nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Ngayon, bilang CEO ng isang government-owned and controlled corporation. Binatikos ang appointment ni Pangandaman, lalo't nabanggit ang kanyang pangalan kaugnay ng maanomalya umanong flood control scam. Ang depensa ng Malacanang sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Si Amenah Pangandaman ang nakupong sekretary ng Department of Budget ng panahong pinanday ang mga kinwestyong national budget na lubhang nabahira ng korupsyon. Ilang beses siyang humarap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay nito at kabilang siya sa mga idinawit sa umano'y pangungumisyon sa mga flood control projects. Nagbitiw siya sa pwesto noong Nobyembre na nakaraang taon dahil daw sa delikadesa. She sacked me na because her name was dragged into the whole thing. We want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Kasi when she's out of government, wala na siyang influensya. So. Ngayon, makalipas ang 8 buwan, nagbabalik sa gobyerno si Pangandaman. Itinalaga siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang chairperson at chief executive officer ng Al-Amana Islamic Investment Bank, isang government-owned and controlled corporation. Yusek, ibig sabihin po ba nitong appointment na ito ay walang kasalanan sa flood control scandal ang dating budget secretary sa mata ng Pangulo? And that she now enjoys the trust and confidence of the President and now for a new government post? Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya, sa flood control projects. Kung meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amenah Pangandaman, bukas po ang Pangulo sa anumang klase ng pag-iimbestiga. Ang appointment ni Pangandaman, binatikos ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno. Hindi naiimbestigahan, hindi nakakasuhan, pero na-appoint as CEO ng isang government bank. So kung ikaw ang involved sa pagre-release ng pondo para sa flood control projects at biglang nag-resign ka, ngayon appointed as CEO ng isang government bank, anong tawag dito? Ano sa palagay nyo? Rewarded
Kung babalikan, binanggit si Pangandaman ng puganting dating Congressman Zaldico, isa sa mga personalidad na sinasabing nasa gitna ng umano'y flood control scam. Sabi ni Ko, si Pangandaman umano ang nagsabi sa kanya ng utos ng Pangulo na magsigit ng 100 billion pesos sa BICAM ng binubuo ang 2025 national budget. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Itinanggi na noon ng Pangulo ang aligasyon. Sa joint affidavit din ng 18 dating sundalo na hiniharap ni Atty. Levito Baligod, sinabi nilang tinanggap umano mismo ni Pangandaman ang i-deliver nilang 2 maleta ng pera. Ipinagtanggol na Malacanang ang bagong appointment ni Pangandaman. Wala naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang tao sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos. Yusek, doesn't this send the wrong signal na mag-a-appoint po ang Pangulo ng isang nadawit at nagbitiw sa kasagsagan ng flood control scandal, and especially at this time when the accusation against his administration is that he is only chasing selective justice? Kaya nga po sinabi natin, sa ngayon po ay wala tayong nakikitang anumang kaso na kinakaharap ni dating Secretary Amenna Pangandaman. Kung meron po sila maikakaso at meron po sila ebidensya, sila po ay malaya na magsampa ng kaso. Hinihingan pa namin ang reaksyon si Pangandaman, pero itinanggi na niya ang mga paratang. Dati na rin niya sinabing wala nang kinalaman ng kanyang tanggapan sa paggastos ng pondo sa national budget. Wala po kaming tao na kayang mag-check isa-isa ng mga projects na pinopropose ng DPWH But po. do you have the mandate to do that? Wala din po eh. Sinabi rin noon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iimbestigahan nila ang maaring naging partisipasyon ni Pangandaman sa flood control scandal. Humihingi kami ng update mula kay Remulla. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Sumadsad sa pinakamababang level sa kasaysayan ng tubig sa Angat Reservoir kahapon, habang malayo rin sa normal na level ang iba pang reservoir sa Luzon. Pero posibleng mabago na yan dahil sa sunod-sunod na pagulan. Ang paliwanag kung bakit hindi pa yan damasa ngayon sa pagtutok ni Rafi Tima. Kabi-kabila ang mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa mula pa noong nakaraang linggo. Dahil sa pinaigting na habagat, bunsod ng bagyong Inday. Pero kung umaapaw ang ilang ilog na nagpabaha sa ilang kalsada, kabaligtaran ng kondisyon sa ilang reservoir sa Luzon. Sa Pantabangan Reservoir sa Nueva Ecija, muling lumitaw ang simbahan ng Lumang Bayan ng Pantabangan noong Biyernes dahil sa bumababang level ng tubig dito. At sa patuloy na pagsadsad ng tubig kahapon, nadagdagan pa ang mga lumang strukturang muling nakita. Sa pinakahuling datos ng Pag-asa, nasa 177.46 meters ang Pantabangan ngayong araw. Malayo sa 216 meters na normal high water level nito. Kahapon din naitala sa Angat Reservoir ang pinakamababang level nito sa kasaysayan na umabot sa 155.91 meters, mas mababa sa 157.56 meters na record low na naitala noong 2010. Bagaman bagyang umakyat sa 156.09 meters ang level ng tubig sa Angat ngayong araw, malayong-malayo pa rin yan sa 210 meters na normal high water level nito. Meron po tayong tinatawag na lag time. So yung iba po kasi mga pag-ulan ay nabuhos doon po sa mountainous area po ng watershed. So meron pa pong time para bumaba yung tubig mula sa bundok, papunta po doon sa or makapag-report siya ng positive or pagtaas ng level ng tubig po sa isang dam. Sabi ng Pag-asa, ngayong araw, lahat ng reservoir sa bansa umangat dahil sa mga pag-ulan. Kapag ganito pong season talaga, lahat po ng dam is pababa po yung trend. So pagdating po ng mid-July to end ng July up to first week or sa start po ng August, doon po nagre-recover po yung or recovery period ng lahat po ng minomonitored na dams po dito sa Luzon. Gayunman, mas mababa pa rin sa 160-meter critical level ang Angat na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Kapag meron po tayong ine-expect na bagyo na talagang dadaan po sa watershed po ng Angat, yun po talaga yung may significant na kumbaga dagdag po dun sa level ng tubig ng Angat. Sa kabila ng mga nagdadating ang bagyo, dapat pa rin umanong pagandaan ang paparating na very strong El Nino na mararanasan sa bansa ngayong taon at tatawid hanggang 2027. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Up next, Matt Damon. Bakit nga ba sobrang nahirapan sa paggawa ng pelikulang The Odyssey?
Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. Sa kasaysayan ng Pilipinas, 5 opisyal pa lang ang na-impeach ng House of Representatives. Pero ang umabot lang sa impeachment trial ay sina dating Pangulong Joseph Estrada at dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Hindi umabot sa deliberation o paghahatol ng senator judges ang paglilitis kay Estrada. Naudlot ang impeachment trial nang mag-walk out ang mga prosecutor. Dahil mas maraming senador ang bumoto para pigilan ang pagbubukas ng second envelope na naglalaman umano ng mabigat na ebidensya laban kay Estrada. Ito ang naging mitya ng EDSA People Power 2 na nauwi sa pagpapatalsik kay Estrada. Dahil din dito, itinigil ng Senado ang impeachment trial. Sa kaso naman ni Corona, 3 sa 8 articles of impeachment ang tinalakay sa trial. Sa unang article pa lang, 20 ang bumoto ng guilty, habang 3 lang ang bumoto ng not guilty. Kaya na-convict si Corona at natanggal sa pwesto. Ito ang mga salitang madalas ninyong maririnig sa paggulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para mas maintindihan ang pagdinig, alamin natin ano nga ba ang ibig sabihin ng ilang legal terms sa impeachment trial. Lahat ng mangyayari during the impeachment trial should be understandable on the part of the ordinary Filipinos, no? Ang impeachment ay kapangyarihang ibinibigay ng saligang batas sa mga mambabatas para desisyonan kung dapat pa bang manatili sa posisyon ang isang impeachable official na inaakusahan ng mabibigat na krimen at kasamaang asal. Nagsisimula ito sa House of Representatives. Kapag na-impeach ang isang opisyal sa Kamara, hindi nangangahulugang matatanggal na siya sa pwesto. Ang botohan sa House of Representatives ay pagdedesisyon kung may sapat pang basehan ang reklamo laban sa opisyal para ma-impeach siya at maisalang sa impeachment trial sa Senado. Ang Articles of Impeachment ang dokumentong naglalahad ng mga batayan o grounds sa pag-impeach sa isang opisyal. Kapag 1/3 ng mga kongresista o higit pa ang sumang-ayon sa resolusyon na kaakibat ng Articles of Impeachment, ang opisyal ay ituturing na impeached. Tsaka ipapasa ng House of Representatives ang Articles of Impeachment sa Senado. The resolution setting forth the Articles of Impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate. Dito magsisimulang mag-convene ang Senate Impeachment Court. Ibig sabihin, ang Senado ay magsisilbing korte kung saan uupo bilang hukom ang mga senador at tatawagin silang senator judges. Sila ang magsisiyasat sa mga ebidensya laban o pabor sa impeached official. The court having been organized and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. Ang writ of summons ay dokumentong ipinapadala ng impeachment court para ipagbigay alam sa impeached official ang mga akusasyon laban sa kanya. Opisyal din ito. Mula sa pangamba sa mga aftershock hanggang sa pagkawala ng tirahan at pagkakakitaan. Patuloy ang pagtitiis at paghihirap ng ilang pamilyang apektado ng lindol at pagguho ng lupa sa Barangay San Jose, General Santos City. Kaya sa ikalawang bugso ng Operation Bayanihan, narating ng GMA Kapuso Foundation ang mga liblib na lugar para maghatid ng tulong. Mahigit isang buwan na mula nang yumanig ang magnitude 7.8 na lindol noong June 8 na sinundan ng landslide sa Purok Tanda, Barangay San Jose, General Santos City. Pero ang 85 pamilyang lumikas sa lugar, kabilang si Cheche, nagtitiis pa rin sa mga trapal at tent na itinayo sa gilid ng kalsada.
Hindi kami na pwede bumalik doon kasi critical area yung lugar namin. Sobrang naawa talaga ako sa sitwasyon namin sa Purok-Tanda, ma'am. Hirap na hirap talaga kami. Kahit may trapal, may tan kami, pero kung umuulan, ma'am, basa talaga yung mga kasama namin. Hindi pa nga din daw siya makabalik sa pagsasaka sa bukid dahil sa kanilang kalagayan. Dagdag pa rito ang trauma at takot na dulot ng mga nararanasan pa ring aftershock. Isa tuloy sa kanilang pinoproblema ang pagtugon sa pangangailangan nila sa araw-araw. Sa ikalawang bugso ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, nagtungo tayo sa Barangay San Jose para maghatid ng food packs, hygiene kit, tubig at ready-to-eat chicken, katuwang ang Universal Guardians Brotherhood. Nandito tayo sa isang mountainous barangay. Nandito rin yung mga indigenous people. Tayo ay tutulong sa lubos ng ating makakaya. Magpakain din tayo ng lugaw at namahagi ng tent. Ang GMA Kapuso talagang tumutulong sa mga komunidad. That's why nandiyan kami para suportahan lahat ng ginagawa nila. Sa kabuuan, 2,000 individual ang ating natulungan. Kasabay ng ikalawang bugso ng pamamahagi ng tulong at pakikipag-ugnayan sa mga apektadong LGU, nagkaroon ng landslide sa malapatan sa Sarangani, pati sa Glan, na iginangguho ng tulay papasok ng bayan, kaya hindi natuloy ang unang hakbang sa kinabukasan school supplies distribution sa lugar. Kaya magkakaroon ng GMA Kapuso Foundation ng ikatlong bugso ng Operation Bayanihan sa katapusan ng buwan para sa mga naapektuhan ng lindol at habagat sa Soc-Sargen. At sa mga nais magpaabot ng tulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan, Globe Rewards at Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Isang light craft landing station ang pinasinayaan sa Camiguin para mapadali ang pagbiyahe roon. Tugon po yan sa tumataas na demand ng mga turista sa isla ayon sa Pangulo na nagpasinaya sa landing station. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Benoni Port Operations Building sa lugar. Mas komportable ito para sa mga biyahero lalo na kung stranded sila kapag may mga kanseladong biyahe dahil sa masamang panahon. Ilang araw bago mapanood sa mga sinehan, nakakwentuhan muna ng GMA News ang director at cast ng pelikulang The Odyssey. Isa dyan si Matt Damon na aminadong ito ang pinakamahirap niyang ginawa sa kanyang 38-year movie career. Narito ang report ni Lin Ching. Mga kapuso, dito ngayon sa Mumbai, India para makausap ang bida ng pelikula, The Odyssey. Sina Matt Damon at saka si Tom Holland. Kasama lang ang direktor nila, si Christopher Nolan. It was a nightmare in all the right ways. Yan ang pabirong sinabi ni American actor Matt Damon tungkol sa hirap na pinagdaanan niya to play Odysseus, ang hero sa 3,000-year-old Trojan story ng Greek poet na si Homer. Ito na nga raw ang pinakamahirap na pinagdaanan ni Matt sa kanyang 38-year movie career. It just required so much effort and expertise from so many people. We all were pushed harder than we've ever been pushed. Having worked with Matt twice before this, what was that one factor that you saw in him that you decided he is your perfect Odysseus? If you look at Matt's other performances, he's often an accessible everyman, you know, whether he's playing the character in The Martian, or We Bought the Zoo, or Good Will Hunting, or whatever. But he's also Jason Bourne, this kind of cold assassin. Odysseus needed certainly both of those things. He's an actor of incredible range. Tommy said that Matt is exactly who you hoped he would be. So what can you share with us about him as a person, as a mentor? His optimism and his joy and his passion for the work, it feels like that hunger and drive to achieve something that has never been done before was exactly what it would have been like at the beginning of his career. You know, that torch has never gone out. It's maybe even gotten brighter. And for me as an actor to see someone
who is leading by example and, you know, knows every crew member's name and has a personal relationship with everyone on set, really gave me so much to look up to and to learn from. Anne said that she wishes her sons would grow up to be like you Oh, because that's you're a very dream. sweet. You're a dream son. That said, as a son, what are the teachings of your parents that molded you into the man that you are? I think never take anything for granted. The moment you start taking those things for granted is the moment that you'll get lost. Hollywood is a crazy place, and fame is a really interesting thing to deal with. And staying tethered to the ground and remaining true to the person you were before all of those amazing things happen, I think is a really, really important life skill. And my dad used to do this thing to me when I was a kid, when I was growing up and I was making movies, where if I had a moment where I was being difficult or something, he would go, "God, you're such a movie star." And it was such a important lesson to me to try and prove to him, like, no, I'm still your son. He also said that you're so good at directing that people overlook the fact that you're a wonderful writer as well. So there are so many lines that you wrote in The Odyssey that hits the heart. For me, it was, leap of faith you have never yet made. Is there a leap of faith that you have yet to make in terms of cinema? It's a very, very good question, and not one I'm prepared to answer. I mean, yes is the simple answer, but yeah, I'm not here to expose my weaknesses. The Odyssey is essentially a journey, and every chapter in a person's life in itself is a journey. What is the most important journey to you? The whole thing's a journey. Yeah. You know, it's about trying to grow and evolve and do better in every facet of your life, and experience the wonder and joy of life, and build real relationships with people. You know, particularly in your home life. You know, becoming a father and all of what that means, that responsibility, but also the care in those relationships, and yeah, I think it's all really connected. The work that we do it draws on our own lives, and so there's a deep connection between our purpose, you know, and our work, and the things that we hold the dearest. Sa Mumbai, India, ako si Linching, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, isang negosyante ang nalagasan ng 100,000 piso makaraang masalisihan ng riding in tandem sa Maynila. Ngayong buwan lamang, 2 beses na umanong nakapambiktima sa lungsod ng mga suspect. Pinaaksyonan yan sa inyong Kapuso Action Man. Sa video na ipinadala sa inyong Kapuso Action Man, masdan ang lalaking nakaitim na jacket na makikitang daraan sa tabi ng itim na sasakyan. Ilang saglit pa, makikita siyang babalik malapit sa driver's side. Sandaling lilingalinga bago tuluyang buksan ang pintuan para hablutin ang bag sa loob. Nangyari yan habang abala ang driver at may-ari sa pagbaba ng mga sakay. Ang halaga ng natangay, aabot sa 100,000 piso kasama ang iba pang mahalagang ID at dokumento ng may-ari ng sasakyan na itago natin sa pangalang Celia. Pamimili ko po yan ng mga supplies na i-deliver ko rin po. Hindi ko naman din inaasahan dahil mabilis lang naman kami magbababa. Nasalisiyan na po kami ng ganong kung kabilis. Iisa lamang ang daing ni Celia makarang maperwisyo ng pananalisi. Sa uri po ng hanap buhay ko, obligado kong puntahan ng bangko. Magpapakancel ako ng passbook, which is 3 po yun. So, different companies yan. Then, ang BIR ko, kailangan ko din sabihan kasi nakakonekta sa bangko ko po yung ng BIR ko. So, marami yung trabahong nakakaabala. Gusto ko rin po talaga mahuli siya. Sinamahan ng inyong Kapuso Action Man si Celia sa Manila Police District at sa kanilang pag-iimbestiga. Nakapagtala na umano ng 2 insidente ng parehong modus sa lungsod. Isa sa Santa Mesa, isa sa Sampaloc. Hinihintay nila yung sasakyan na pumarada at habang nakaparada to, siyempre bukas yan, sasalisihan ngayon nila yung may-ari ng sasakyan. Kapwa, nasa kote na ang riding in tandem na mga suspect nitong huling linggo ng Hunyo. Pareho rin silang sinampahan ng kasong theft. Yung suspect natin ay parang notorious na ito na magnanakaw kasi nag-start siyang magnakaw at the age of 16.
At ngayon ay 21 years old siya. Sa aming research, nakakita kami ng 9 incident ng pagnanakaw niya. 7 sa Pasig, meron isa sa Pangasinan, meron isa sa Bulacan, tapos 2 dito ngayon sa Manila. Isa sa 2 suspect ang nagpaunlak ng panayam. Driver po nung pamangkin ko po. Opo. Kasama po sa akin na hindi ko naman po akalain na ganyang gagawin. Sabi niya sa akin, may kukunin lang po siya na may tatagpuin daw po siya. Pinaghintay niya lang po ako ng ilang minuto. Balik niya po, meron na po siyang 2 bag. Inabutan niya lang po ako ng pera na bayad po sa pagdadrive. Magkano yun? Mga 2,000 po. 2,000. Tapos yung kabuuang pera, saan napunta? Hindi ko po alam. Para iwas sa lisi, may paalala ang mga otoridad sa publiko. Make it certain na pagbababa tayo ng sasakyan, ilak natin yung kotse natin. Basta may pagkakataon na opportunity sila, sasalisi. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. May kinontrata nga bang assassin si Vice President Sara Duterte para ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez? Isa po yan sa mga inusisa sa nagpapatuloy na impeachment trial ng Vice. At mula pa rin sa Senado, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Vicky, hinanap nga ng mga senador sa ikalawang testigo ng prosekusyon. Meron ba na assassin na kinontrata itong si Vice President Sara Duterte para kay Pangulong Bongbong Marcos? Ayon kay Attorney Jeremy Lotok, alam yan maaari ng Intelligence Service ng NBI o mismong ni NBI Director Melvin Matibag. Pero sabi ng prosecution, meron o walang assassin, grave threats o matinding pagbabanta pa rin yan na itinuturing nila na isang impeachable offense. Samantala, lahasang sinabi ng depensa sa korte, walang kinontrata si Vice President Sara Duterte na assassin. Sabi ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, mismong ang pananalita ni Vice President Sara Duterte ang patunay na may kinontrata na siyang assassin para patayin ng Pangulo, ang First Lady at nooy Speaker. Nakita namin, may kinausap na siya even before the press conference was held on November 23, 2024. So base sa kanyang statements, sa inyong pag-aanalitika, meron na siyang nakausap na kinontrata. Yes, Your Honor, and we believe na hindi naman magsisinungaling ang Vice Presidente noon kasi galit na galit nga po siya. Kaya halos iisa ang tanong ng mga senator judge na tumuyo pagkatapos ng direct examination. Meron nga bang kinontratang tao ang bise para patayin ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker? Tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Unfortunately, wala kaming ma-establish na validated information. Tanong ni Senator Judge Tulfo, ano ang motibo ng Vice Presidente sa pagbabanta at may nakita ba ang NBI ng mga ginawa ng Vice para maisakatuparan ito? Did the investigation uncover any evidence, if there's any, that the respondent had taken steps to carry out these threats or these statements? Pero sagot ni Lotok, nakatutok sila sa pag-iimbestiga kung grave threats nga bang maituturing ang pagbabanta ng bise laban sa Pangulo. So far as the Cybercrime Division is concerned, we focuses on the investigation on the alleged grave threats and inciting to sedition. Yes, Your Honor. Dagdag pa ni Lotok, maaaring si NBI Director Melvin Matibag o ang Intelligence Service ng NBI ang may impormasyon dito. Paano kung hindi matunto ng aktual na assassin? Tanong ni Senator Judge Joel Villanueva. Hindi na ba ito maituturing na grave threat? Sagot ni Lotok, grave threat pa rin ito. Kung hindi po ma-identify o ma-locate ang sinasabing assassin, does that automatically mean that the threat is no longer credible or actionable? The threat was absolute. Dagdag na sagot ni Lotok sa mga senador, hindi porket walang assassin na mapatunayan ay wala nang basehan ng kasong grave threats laban sa bise. Ang mga pahayag niya raw noong November 23, 2024 sa online press conference at 3 iba pang pahayag ay sapat na basehan na itinuturing na grave threats.
Kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin? Grave threats can be committed with or without condition. Si Senador Aquino, dinerecho na ang depensa. Tila hindi raw niya kasi nakikita sa mga nakalipas na panahon na itinanggi man lamang ng bise na may kinausap siyang papatay sa Pangulo. Sagot ng depensa, wala. Magpapakita raw sila ng ebidensya. You're not denying that the Vice President spoke to a hitman? No, we are denying that, Your Honor. Bukod sa isyu ng assassin, tinanong din ng ilang mga senador kung bakit mali-mali ang mga petsa ng mga dokumentong hawak ng prosekusyon. Halimbawa, paano raw nangyari na meron ng complaint affidavit ng pagbabanta ng bise noong November 6, 2024, gayong sa parehong petsa ay inilalabas pa lamang ang subpoena para sa mga posibleng testigo. Ipinunto rin na November 6 ni hindi pa nangyayari ang online press conference ng bise kung saan ginawa ang umunoy pagbabanta. November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? No, Your Honor, I believe that's a typo yung date. We shall await. Let the document speak for itself. Vicky, hinihingi na ng prosekusyon na unahin at isunod dito kay Attorney Lotoc itong si NBI Director Melvin Matibag, pero kinokontest yan, pinapalagan yan ng depensa, pero wala pang desisyon ang Senate Impeachment Court dahil patuloy pa rin itong cross-examination kay Attorney Lotoc. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Matapos ang makasaysayang paglalaro sa Wimbledon, umakyat na sa ika-28 pwesto ang ranking ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Women's Tennis Association o WTA. Ipinaghanda siya ng Malacanang ng homecoming reception. Live mula doon, nakatutok si Ivan Marina. Ivan? Yes, Mel, hindi na itago ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagiging fan ni Alex Ayala sa iginawad sa kanyang welcome reception dito sa Malacanang ngayong gabi. Ika nga ng Pangulo, isa ito sa mga pagkakataong masarap maging Pangulo dahil nakakaharap niya mga tulad ni Ayala na hinahangaan ng buong bansa. Todo puri ang Pangulo sa mga naabot ni Ayala, lalo na itong round of 16 sa Wimbledon na siyang pinakamalayong narating ng isang Filipino tennis player. Kahanga-hangaan niya ang ipinapakitang determinasyon at tibay ng loob ni Ayala at sa lahat ng pagkakataong ito ay hindi raw nakakalimutan ni Alex na ipagmalaki na siya ay isang Pilipino. Sa kanya naman pahayag, sinabi ni Ayala na labis ay pinagpapasalamat ang suporta ng sambayanan at lubos niyang ikinagagalak na nakikita ng lahat, hindi lang kanyang mga tagumpay kundi ang lahat ng sakripisyong kanyang ibinubuhos sa kanyang bawat laro at sa mga oras na ginugugol sa training at paghahanda sa kanyang mga laban. Sa kanya raw bawat laban, tanga niya ang Pilipinas at ang buong sambayan ng Pilipino, kasabay ng pangako na patuloy niyang pagbubutihin sa ngalan ng Pilipinas. Umakyat na nga, Mel, ang Women's Tennis Association o WTA ranking ni Ayala sa 28 mula sa 29th. Binigyan ng presidential citation si Ayala sa seremonya ngayong gabi. Hindi raw ito karaniwang pagkilala at pangako ng Pangulo lahat ng kailangang suporta mula sa gobyerno, magsabi lang siya, ay ibibigay sa kanya. Si Ayala naman may regalong sombrero at mga tennis ball para sa first couple. Nagpapatuloy, Mel, hanggang sa mga oras ito ang homecoming reception. You never fail to remind everyone that you are a Filipina. You never fail to do that. Lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. At yan, Mel, ang latest mula dito sa Malacanang. Balik sa'yo. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.